Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na bonus reading para po sa inyong October pera and career. So Virgo, kunin nyo lang po yung mga karesonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Virgo yun. Kaya relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages mula sa inyong spirit guides para sa inyo today. Okay? So Virgo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po talaga para sa akin yan every time po na meron tayong free reading for Virgo. So sa mga kapwa ko Virgo dyan, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo lahat mga kapwa ko Virgo para sa inyong pera and career this October? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Moon card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Star card. Wow, napakaganda nito. In the area of what you need, you have the Temperance card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. Whew, napakaganda. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Yes. In the area of your challenge for the month, para sa pera and career, you have the Ace of Pentacles. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin nito. In the area of your fortune, wow, you have the King of Cups. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Ace of Swords. At ang outcome mo for the month, eto yan, patuloy ng Nobyembre. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mula lingering energy in your background, you have the Emperor card. Okay, this time around, parang kayo po ay pinapayuhan ng spirit guides today to be brave, to be bold, to be confident. Especially po sa mga empleyado dyan, siguro po may mga nanonood sa atin ng mga empleyado, ng mga kumpanya, anywhere, you are being, parang ito yung period of good result for any employees dyan. Especially po, a Mercury is very well placed in our second house. So talagang napakaganda nito for employment, for a period of it's all about you getting that charisma and confidence when it comes to pagiging empleyado. So kung meron kang mga balak gawin na mga proyekto, o kung meron kang mga task, assignments, meron kang mga roadblocks itong mga nakaraang buwan tukol sa iyong trabaho, this time, smooth sailing yan. At medyo malakas ang loob mo to do things, to share things, mag-try, kayanin yung mga jobs all at once. Nakita ko rin dito na parang ikaw ay kakaroon ng leadership role. Parang ganun, parang you are now starting to have this confidence na, okay, gusto ko to i-try. Yan, subukan natin. Parang ikaw yung naging gamay na gamay. Parang hawak-hawak mo ang lahat. And you have the good command, kumbaga, na mga nasa paligid mo. Kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang ilang na ilang ka mag-touch ng mga bagay-bagay sa work o sa negosyo mo. Pero ngayon parang napakalakas ng loob, no? Para naman po sa mga business owners dyan, nakita ko rito that yung average to better, parang umaangat yung resulta ng ginagawa mo pagdating sa negosyo. Hindi bumababa, hindi pumapalakda, pero umaangat, pero gradual, steady. Kumbaga. Kaya relax ka lang and this month will be good for your business. Okay? Focus on your existing venture ha. Huwag kang bara-bara na gumawa ng mga bago o magtayo ng mga bago. Especially here, you have the Moon card in the center. So kung medyo may mga bahay kang hindi gets o hindi pa sure o parang medyo malabo pa, don't dwell on it agad-agad. Ngayon, kung ano yung existing, kung ano yung gumagana, kung ano yung nag-work, yun daw muna ang pairalin mo, okay? Napakaganda ng Emperor card. Brave, disciplined, yun daw ang armas mong imbo na to eh. Discipline, confidence, tapang na gawin yung kailangan gawin, tapang na magsalita, tapang na umaksyon, and also ikaw parang ready ka. Nakita ko yan, ready ka na sumubok, tumulay, humakbang, okay? At the center, bilang paalala, pivot tayo, Virgo, you have the Moon card. The Moon card's all about you, parang marami kang mga questions. Probably marami kang mga paano to, paano yan, saan ako kukuha ng panggastos, paano ko to mapapaikot, some of you nagko-question, paano ko to mapapalaki o malulusutan, marami kayong mga question na ganyan. And your spirit guides are asking you to follow your intuition. Okay? Especially po sa mga bagay na hindi mo alam. Here, with the Moon card, paakyat ka, we have the Star card. Huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi porket malabo, hindi porket
wala kang kasiguraduhan, marami po sa inyo, halimbawa nagpasa ng papers, nagkaroon ng interview, pero parang ngayon wala pa rin tawag o wala pa rin development. Alam ko marami kang mga duda na sa ginagawa mo. Pero kung may pag-asa ka sa puso mo, hihintayin mo at tsatsagain mo siya. Doon mag-uugat yung perseverance at saka good outcome sa ginagawa mo. Especially here with the Temperance card, habaan ng pasensya. Patuloy na lumikha, patuloy na kumilos. And with your faith kay God, your faith to yourself, your faith sa journey, mag-push sa'yo forward sa mga bagay na ito. Especially po nakita ko rito panahon na para tignang mabuti yung mga long term. Especially po at the end of October, Mars is entering Scorpio. So ano ibig sabihin yan para sa mga kapwa ko Virgo? Ito yung mga panahon na makakahanap ka ng renewed energy and determination to seek out yung mga long term. Kaya kung ngayon, simula ng Oktubre, medyo parang puro alinlangan, kaba, takot, duda, kawalan ng pag-asa. Pero huwag ka mag-alala, your planetary alignment this month, pagpasok nga ni Mars kay Scorpio, magkakaroon ka ng pambihirang energy, pambihirang diskarte at pambihirang lakas ng loob para ituloy yung mga pangmatagalan. At nakita ko rito na I don't know why, rinig ko yung parang sawang-sawa ka na sa mga bagay na temporary. Sawang-sawa ka na sa mga bagay na urong-sulong, hindi tumatagal, pabalik-balik o kaya umaalpas na mabilis. Sabi mo, kailan ko ba makukuha yung pangmatagalan ko? Ngayon, the answers will be given to you. Liliwanag ang isip mo ngayong buwan na ito para sa mga kasagutan. Ang importante, manalig ka sa puso mo. Ito ba talaga yung gusto ko? Ito ba yung karerang gusto kong puntahan? Ito ba yung landas na gusto kong simulan? Kasi kung ang lahat ng sagot mo ay yes, and then push. Kahit mahirap, kahit malubak, hindi kita i-sugarcoat, hindi kita babolahin. Kung medyo mahirap itong tatahakin mo, dapat ihanda ang sarili. Maging brave enough to really go push on this new cycle, on this new life. Okay? The Moon card, you have the Five of Wands. Yes, litong-lito ang isip mo or kaya parang parang jumbled o nag-juggle ka pa from different aspects. Sabi mo, itong option na to pwede, itong option na to pwede, ito rin pwede. So parang sobrang kalituhan, lalo kang nalilito at lalo kang nahihirapan. Narinig ko na parang may mga other options ka na tinitignan, pero yung other options mo, hindi rin ganoon ka-sure kung swak ba sila sa'yo or panggulo lang din. Parang ayaw mo minsan sumugal, no? Kasi nga naman, naiintindihan naman kita Virgo, ang hirap-hirap sumugal sa isang bagay. Lalo't higit kung wala pang kasiguraduhan. Gets kita. Don't worry. Walang judgment dito. Naunawaan kita. At minsan siguro, naisip mo rin parang atras-abante, parang susubukan ko na ba? Right timing na ba? Okay na kaya? Swak na kaya? Enough na kaya yung credentials ko para sumubok dito? For some of you, kitang-kita ko yung ginagalawan mong industriya, very, very competitive. Parang ang dami mong pwedeng kaagaw, ang dami mong pwedeng kapalit. Kaya ngayon parang you want to do your best to make sure that that position will be yours or that place will be yours. Kaya ngayon, sa sobrang pag-iisip mo, sobrang pag-aalala mo, nalalabuan ka na sa sitwasyon o nahihirapan kang makita yung hinaharap. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, you need to calm down. Okay, you need to calm down, you need to relax. Ang narinig ko, ang iyo ay iyo. Ang kailangan lang talaga isigasig mo. Okay? When it comes to your career, when it comes to your pera, when it comes to your job or your negosyo, nakikita ko rito na focus ka lang daw on yourself. Kasi enough na yung dilemma mo no, sa sarili mo para isama pa yung kompetisyon or ginagawa ng mga kapareha mo. Sometimes, huwag mo nang isipin o takpan mo na ang tenga at mata mo sa ginagawa ng iba para hindi ka maapektuhan. Halimbawa, merong development si ganito, nag-advance sa si ganyan, o may magandang resulta si ganito. Nakakataranta yan nakakatanggal ng determinasyon kapag nakikita mo na, sila nag-level up samantalang ako parang nandito pa rin ako. So, sabi dito, focus on your own growth para lalong hindi ka mawala ng kumpiyansa. Here, focus, you will be there, okay? In the area of what you want, you have the star card. Star card, meron kang wini-wish. Okay? Meron kang wini-wish na bagay, mataimtim mo itong dinasal. Huwag po kayo mag-alala because this month, meron po sa inyo, especially on October 6, magsisimula po ang pagpasok ng full moon sa Oktubre.
So ano ibig sabihin po yan para sa ating lahat? Potensyal mong mabayaran na yung mga utang, yung mga hinuhulugan, meron sa iyo nagdarasal na sana ma-finalize na yung kontrata, yan, may mga ganyang posibilidad para po sa inyong mga Virgo sa tulong po ng ating full moon on October 6 onwards, paabante, October 6. So, kung meron kayong mga hinihintay na mga kontrata, mga parang please, ibigay na sa akin yung employment, ibigay na sa akin yung loan, ibigay na sa akin yung documents para lumabas na yung pera, makubra mo na kumbaga. So, maaari din tong for naghihintay ng pera for a dead loved one. May namatay ka bang loved one sa hinihintay mo yung perang kapalit o naiwan niya para mga ganyan. So, may mga mapaplansya pagdating sa mga nakabinbin na pera o nakabinbin na mga utang-utang na gustong mabayaran na mababayaran na yan, mababawasan. Kumbaga, kung hindi mo mabayaran ng buo, at least paunti-unti nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng chance para paikliin yan. Okay? So, with the star card here, nakita ko, yes, you have a prayer. And sabi ng spirit guides mo, continue watering that prayer. Huwag mong sukuan, huwag mong pagdudahan sa view parang, hay, siguro hindi na matutupad yun, huwag na lang. So, kailangan pag talaga nanalig ka, naniwala ka sa dream mo, continue fighting for it and praying for it because God is listening. Hindi mo masabi mamaya bukas o sa isang araw nandiyan yung dinasal mo. Kaya, continue believing on it. Nakita ko rin dito sa view praying for paggaan kasi parang nag-struggle ka rito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan about your money. Whether nanggaling ka sa isang parang masalimuot na usaping pera, halimbawa nalugi ka or kaya na, yung pera mo bigla nawala or nasayang sa isang endeavor and ngayon parang sabi mo gusto ko makabawi, Lord. Gusto ko makabawi, gusto ko na umangat. Bigyan mo ko ng pagkakataon. I'm seeing here talaga a breakthrough or a moment of shift. Para may shift talaga sa buhay mo pagdating ng buwan na ito. Kaya antabayanan niyo po, okay? Nakita ko talaga kasi pag lumalabas po si star card rising, umaangat. So umaangat ka pagdating doon sa mga pinaglugmukan mo. Ito mga nakaraang buwan. Kaya congrats. This is a positive news para po sa ating lahat. Okay? The star card, you have the Two of Wands. Yes, you want to expand. Meron kang mga bagay na gustong gawin out of your comfort zone. Medyo nakatanaw ka and parang nagko-contemplate ka pa na Virgo, parang pinag-iisipan mo pa kung aabante ba ako o itatry ko na ba o hindi ko pa ba kaya. Somehow parang urong-sulong tayo no sa mga gusto natin gawin pero nakikita mo na yung ganda Nakita mo na yung promise na parang subukan ko kaya yun baka pwede sa akin. Pero ngayon nakita ko talaga dito mataimtimang munang pag-iisip. Okay? Maganda yan. Nag-iisip ka, hindi ka nagmamadali, sinisiguro mo, at hindi ka padalos-dalos, which is good. Nakita ko rin dito someone is helping you whether a friend or a co-worker, someone that is valuable sa life mo na makakatulong sa'yo sa pagde-decide, meron darating sa'yo yung tulong, kaya huwag ka mag-alala. Lilinaw din sa'yo ang lahat. Especially here, nasa core energy natin, si The Moon card, maraming mga sagot ang lalabas sa buhay natin ngayong buwan na ito. Mga question mo tungkol sa isang aspeto, dyan, lilinaw kumbaga, okay? In the area of what you need, you have the Temperance card here. Temperance card's all about you getting so much patience, okay? Especially po ngayong buwan na ito, talagang kayo tinatawag ng spirit guides mo na magpasensya, patuloy na kumilos at huwag mag-shortcut. Nakikita ko yan. Huwag mawala ng pag-asa and also huwag lagi maiinip. Marami sa inyo na frustrate o medyo desperate na to get the outcome. Pero dapat mo daw ma-realize this time that divine power, divine timing is at play sa buhay natin. Na kung merong mga nakabinbin, itong mga nakaraang buwan na parang ang tagal ng development o nakalimutan ka ng i-update, parang feeling mo, may nangyayari pa ba doon? Meron pa ba akong aasahan? Always daw believe in divine timing. Ngayon, harness the power to really cultivate that patience within you. Gawa ka lang na gawa. Dire-diretso lang ang trabaho. May kita mo bukas makalawa, baka nandyan na. So, believe in divine timing. Okay? Nakita ko rin dito, this month, paratalihin daw ang harmony and peace sa mga kasamahan mo. Halimbawa sa trabaho, kailangan okay kayong lahat, walang away, walang chismis, walang gulo. Kung meron mang gulo, ikaw mismo magpasensya, lumayo ka na. Ganon din sa pamilya, always have a lot of patience when it comes to your kids, when it comes to your parents, with everybody surrounding you. Para hindi masira yung daloy sa'yo ng magandang energy. Huwag ka daw mag-alala, Archangel Michael is protecting you this month. Okay? Temperance card,
the King of Cups. Dalawang beses lumabas si King of Cups. Talagang mindful work every day, every time, no? Pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo, dapat daw mahaba ang pasensya. Wala kang time para magbumulyaw o magkaroon ng padalos-dalos na reaksyon base sa iyong emosyon. Marami po sa inyo ngayong buwan na ito ang nakikita ko na baka biglang sumabog o baka biglang mag-react, no? Base sa nakita o narinig o sa nalaman. Kaya importante po talaga ngayong buwan na ito na paratilihin mong kalmado ang isip at puso mo. Wag kang bigla-biglang magre-react o magkasalita na hindi mo pinag-isipan kasi baka yan yung maging harang kumbaga sa binubuo mo. Kaya ngayon, pasensya, huminga, sabayan mo ko, inhale and exhale. Yan ang gawin mo every time. Pag medyo nabuwisit ka, pag medyo nairita ka sa isang tao, sa isang sitwasyon, huminga ka na huminga para hindi maapektuhan yung inaalagaan mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. I'm seeing here success. Successful outcome sa isang problema na matagal mong gustong pagtrabahuhan. Meron kang good development this month. What I'm hearing here, after po ng full moon on October 6, okay? There will be good news or good development pagdating po sa mga old projects or old work na ginagawa mo. Halimbawa, 5 months ago o kaya 3 weeks ago, meron ka mga nakabinbin na trabaho o proyekto na parang walang resulta. Parang meron sa inyo may hinihintay kayo eh. Pero nakita ko rito, almost at the end of the month or this month rather, talagang may development, may katapusan na, meron ng mabubuo doon sa mga bagay na hinihintay mong mabuo o matapos. Kaya kung ano man po yan na hinihintay ninyo, kinakompleto, naghihintay ng balita, darating po yan this month, na magbibigay sa iyo ng lakas ng power. Magbibigay sa inyo ng lakas ng loob na isara o tapusin na para mawala na yung mga pangamba mo, duda mo, yung kaguluhan sa isip, no? Kaya sinasabi ng spirits mo na kapag dumating ng development o kapag dumating na yung magandang yugto na tungkol sa mga past work mo, to mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na mga trabaho na binbin, magkaroon ka ng energy boost para tapusin siya, kompletuhin, para mawala na yung mga duda mo at bigat-bigat sa balikat mo, okay? The World card, the Judgment card. Judgment card, nakita ko talaga dito, sabi ng spirits mo, magigising ka na eh. Para magigising ka sa isang, ay, salamat, tapos din, hi God, thank you po, binigay mo sa akin. So, pag narinig mo na yung good news, o narinig mo na yung resulta, or parang stage, kung nasaan na yung old work mo, na ngayon para makukompleto na, ito yung panahon na lalaya ka. I'm seeing you renewed energy. Especially po nanggaling tayo sa eclipses nitong September. Both eclipse, lunar eclipse noong September 7 and solar on September 21. So, ang daming kaguluhan nun. Ang daming mga hindi sigurado, ang daming mga pinabayaan, binitawan. Pero ngayon, matatapos na yan. Para meron ka ng deep closure sa mga bagay na malabo. Deep closure sa mga bagay na, God, tinataas ko na po sa inyo, kayo na pong bahala. And then God will give you the answer that you need. Na magbibigay sa iyo ng kapanatagan, magbibigay sa iyo ng magandang sagot, at paglaya sa bigat na ito. Ramdam ko yung biglang bigla ka nakahinga tungkol sa mga bagay na mabigat. So, congrats po, okay? In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Ikaw ito. Meron kang tinatanggap o inaasikasong bagong bagay sa buhay mo. Sabi ko nga, merong shift eh. Bibigla ang shift sa buhay mo eh. Especially here, nag-iisip-isip ka na eh. Gusto kong tumulay sa bago, gusto kong mag-try ng iba, gusto kong hanapin yung kapalaran ko sa ibang paraan o ibang lugar o ibang industriya. And ngayon may pag-asa sa puso mo na ayaw mong mamatay-matay. Which is good. No, keep that faith alive, keep that hope alive because it will propel you to a brand new beginning. At ito yung brand new beginning na ibibigay sa iyo ng kapanatagan. The Page of Pentacles in the near future. Something new is coming. Yan kang bagong pagkakaabalahan na talagang nakita mo yung halaga more than the thing na meron sa past mo. At tinatawag ka ng spirit guides mo to really have this renewed energy and determination for something long term. Ito na yun, sinasabi ng yung planetary alignment na lakas ng loob at energy at power na kapag may dumating na bagong blessing, grab it, use it, don't waste it, and make the most out of it. Kasi nakita ko rito parang hilig mo to eh, pangarap mo to eh, pinagtyagaan to eh. Especially here with the Temperance card, pagbaba, Page of Pentacles, pagbaba, Ace of Pentacles. Ibig sabihin,
ang iyong hard work nag-pay off. Meron kang ginagawa, inasikaso talaga in the past time. Whether 2 months ago, 3 months ago, na ngayon wala pang issue o wala pang resulta. Pero yung pagkapagod mo dyan, talaga nagbunga, oh. Nakuha mo yung magandang resulta. Aralin mo, sabi mo, kailangan hindi to mawala sa kamay ko, hindi to mawaglit, kaya bibigyan mo siya ng chance to grow. Itatanim mo para yumabong sa life mo. Which is so good. At magdudulot sa ng kaparatagan with the King of Cups here. Beautiful, beautiful, beautiful. Page of Pentacles, nakita ko rito, new job. Meron po sa inyo parang aalis sa dating trabaho o nagbabalak magkaroon ng ibang industriya or trying your best na mag-shift. I don't know, nakitang-kita ko yung parang sabi mo, subukan lang natin, try lang natin, baka pwede sa akin. So, with that energy, with that power, mapapasa kamay mo siya. And then sabi dito, make this your top priority at magbibigay sa iyo ito ng kapanatagan. Page of Pentacles, the Eight of Swords. Yes, kapanatagan, kapanatagan, kapanatagan. Kasi meron ka na naman ditong self-sabotage. Nag-overthink ka na naman, Virgo. Siguro sinasabi mo na naman, ay baka hindi ko magawa, ay baka hindi ko kaya, wag na lang, wag na, nakakatakot. Puro ka na naman ganyan. So, paano mo daw makukuha yung full extent ng magandang blessing kung ikaw mismo nire-reject mo na naman sarili mo? Nako, baguhin na yan. Ngayon pa lang. Wala pa tayo sa near future, ha? Probably ito ay next month or next week. Malapit lang ito. Near future lang ito. So ngayon pa lang palakasin mo ang iyong kumpiyansa sa sarili. Believe sa sarili. Okay lang maging dilulo. Sa totoo lang. Para sa akin, okay lang maging dilulo kasi yan ang armas mo para lumaban at makuha yung blessing. Meron sa inyo in the near future, may balak gawin o balak itayo pero parang kulang pa sa lakas ng loob na gawin siya. Kaya para ma-figure out mo, learn to love yourself, learn to believe in yourself. At nakita ko rito na kung medyo may aberya, may problema, mag-isip ka lang ng ibang paraan, makukuha mo ang sagot dyan. Okay? Parang nakita ko rito freedom eh. Lalaya ka kung pagkakatiwalaan mo lang yung sarili mo sa paghawak ng blessing. At yung mga takot mo before, kayang-kaya mo na siyang i-down, okay? In your challenge, you have find wholeness. Bring together fragments that completes you, acceptance, inner peace. Yes, kapag natanggap mo ang sarili mo at buong-buo ka, especially here with the full moon. Parang sabi, kahit yung ibang bagay sa paligid mo ay malabo, yung ibang bagay sa iyo ay hindi sigurado, pero kung sigurado ka sa sarili mo, sa gusto mo, sa ayaw mo, sa pagkatao mo, sa passion mo, kung sure na sure ka kung sino ka at yung mga balak mo sa future, walang kahit na sino ang makakatibag sa iyo. Kahit gaano karami ang kalaban mo dyan, kahit gaano karami ang kaagaw mo dyan, pero kung talagang desidido ka to fight for your dreams at hindi ka panghihinaan ng loob with the Eight of Swords here, maaabot mo. Because buong buo ka eh. Walang kahit sino man makakatapa kay Virgo kung talagang tanggap niya kung sino ka at tanggap niya kung ano yung kakayanan mo at ano yung negativity mo. Kasi pag kinilala mo yung negativity mo, hindi na yan magagamit against you. Okay? Another message, you have anger. Oh, your expectations are not met. Creating frustration, express it in a healthy way, release, growth, and balance. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga i-harness mo yung emotion mo with the King of Cups here. Hindi pwedeng laging sasabog ka. Okay? Very, very good paalala sa inyo. Kinonfirm ng ating fortune cards na huwag mong hayaang maapektuhan ka ng iyong emosyon. With the Emperor card here, pinapaalalahanan ka na magkaroon ka ng disiplina at maging wais na tao. Ang mga emperor o kaya hari, hindi mo makikita yan sa harap ng maraming tao na nagpapakita ng galit, ng emosyon, ng opinion, di ba? Kasi ayaw nilang, babasa sila. So, ganun ka din. Ang emperor at ang mga hari, marami silang mga advisors. Marami silang mga tao sa buhay nila na pinagkatanungan muna nila ng kanilang opinion bago siya gumawa ng kilos. At ganun ka din. Tayo yung mga presidente. Marami siya mga presidente na iba't ibang bansa. Marami silang mga group of advisors sa kanilang cabinet para magtumulong makaisip ang tamang paraan. At ganun ka rin. Kung talagang pikon na pikon, galit ka na, learn to ask for other people's opinion para makatulong sa iyong desisyon at medyo mag-calm down ka, okay? Napakaganda for you. In your challenge, you have the Ace of Pentacles. May paparating na blessing sa buhay mo this time. Pero ang question is, how are you gonna use it? Especially po on October 13, Venus is entering Libra. So, nasa Libra season na tayo ngayong Oktubre, okay? So, ano ibig sabihin sa ating lahat yan? Sabi dito ng yung spirit guides, it is
requiring you to be mindful and give your full attention on your financial matters. Pagdating sa pera, sa ipon, sa binibili, sa binebenta, sa pinagkakagastusan, sa yung payslip, no? Sa yung mga kaperahan ngayong buwan na ito. Maging matipid, maging maingat sa nilalabas at pumapasok. Hindi lahat ng bagay kailangan bilhin, baka mamaya kailangan magtipid ka o mag-ipon ka for emergency funds, okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung mas importante ang long term. So, wag mo daw pagagastosan this time yung mga temporary. Okay? Bawa bag, cellphone, kung ano man yan. Sometimes you need to skip another luxury item just to make you feel na kampante ka sa iyong kaperahan. Okay? Ace of Pentacles, napaka-importante po. Magtipid, mag-ipon, isipin ng pera. You have Queen of Wands. Yes. Nakita ko rito, you can enjoy life. You can still enjoy life na hindi ka ganun gumagastos. Marami kang mga pwedeng gawin na recreational thing with your money. Pero to the point na hindi mo siya, hindi lumalagpas doon sa limitasyon mo. Kasi minsan maraming mga tao, hindi lang to Virgo, pero a lot of people, sobrang saya, sobrang jolly, labas-labas ang pera. Painom, pakain, gasos. So ngayon, wag mo daw hayaan yung sobrang saya o sobrang confidence mo with your money na palabas lahat. Kailangan matuto kang alagaan siya ha, and use it wisely. Nakita ko yan dito. And no time na for for playing around. Nakita ko rin yan, no? Time to be serious with your job, time to be serious with what you have para mapatagal mo siya sa buhay mo, okay? In your fortune, unang-una, you have take action with passion, valiant courage. Yes, ito yun, with the Emperor card, tapang, desidido ka, may kumpiyansa na ilaban yung gusto mo. Kahit na, with the Moon card, malabo o madilim o unsure. Importante talaga gamitin mo yung instinct mo, ang yung intuition sa mga balak mong gawin. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, may pangarap ka makapag-apply sa trabahong yon. Napakataas ng kumpanya, a big industry, halimbawa bangko yon o kaya foreign company pero nasa Pilipinas. Sabi mo, try ko kaya doon. Pero hindi hindi ako cum laude, hindi maganda yung resume ko eh. Pero may tawag ang damdamin mo, gusto ko mag-apply gusto ko itry eh. So kahit na hindi ka sigurado, pero kung tawag ang damdamin, tawag ng instinct na gawin, be brave and you will win it, okay? Another message of Desert Passage, trust there's a divine plan. Yes. Yan po sinasabi ko sa inyo dito, 'di ba? Magtiwala ka lang sa divine timing ni God sa'yo at maging kalmado ka. Wala lang tayong para magduda, wala lang tayong para mag-alinlangan sa plano ng Diyos sa'yo. Kaya always believe on that. Be calm, be brave, maging payapa sa puso mo yung kada araw. Na huwag mo katakutan na baka walang ganto, baka walang ganyan. Hindi ka mawawalan. Okay? Napakagandang message for you. In the area of your fortune, you have the King of Cups. This month will be very, very safe, tahimik, payapa, kalmadong time para sa ating lahat. So, napakaganda. More than the money, more than the asenso, masarap ding makuha at ma-manifest yung katahimikan ng buhay. Walang kaaway, walang ka-chismis, walang ka-conflict, walang kadramahan. Talagang payapa, yung pera mo safe, yung stability mo safe, yung mga long-term na inaalagaan mo, umaandar ng maayos, mas magandang pangarapin yon. And here, binibigay sa'yo. Kita ko rin balanse ang buhay mo this month. So congrats po, ha? King of Cups, nakita ko rin valuable talk. Para meron kang heart-to-heart talk with someone about your money, about your dreams, pwedeng sa lover mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Itong buwan na ito, parang kita-kita ko yung suporta nila sa'yo. I don't know why. Parang this month, you will realize, supportado pala nila ako. Hindi pala ako mag-isa sa laban na ito when it comes to my career, when it comes to my money. You feel loved, you feel cherished, at yun yung bibigay sa'yo ng kaparatagan. King of Cups, the Seven of Cups. Yes, Seven of Cups, nakita ko rito, once you feel safe, once you feel okay and relaxed, doon magbubukas yung mga pintuan sa'yo. Sabi ko nga kanina, marami kang options, marami kang iniisip na mga pwedeng pasukin, pero pag kalmado ng isip mo daw ngayong buwan na ito, may isip mo na yung tamang hakbang o tamang pintuan para sa'yo. Halimbawa, nag-iisip ka, nurse ka, no? Halimbawa, may offer sa Canada, may offer sa hospital dito sa Maynila, may offer na iba pang ospital, iba-iba ang presyo, iba-iba ang benefits, inisip mo, alin kaya dito? Pero pag naging kalmado ka ngayong buwan na ito, probably baka magbakasyon ka, to go out, have fun, biglang lilinaw sa isip mo, alam ko na kung ano papasukin ko. So, a choice will be made, at yung choice na yon, payapa mong kukunin. Okay? In your divine messages,
You have take time to breathe out. Yes, sabi ko nga sa inyo, bakasyon para makahinga ka, makapag-isip ka sa best option. And then a time to give rather than take. Panahon na daw para magbigay kaysa kumubra. No? Kung ano man bibigay mo, siguro oras, atensyon, especially here with the new blessing darating, pagiging sigurado sa mga gagawin, at paglaban sa sariling urong-sulong. Yan, time na to give time to that and effort to that kaysa kubra ka ng kubra ng mga bagay. Panahon para mag-exert ng effort. Okay? In your divine messages, meron po kayong Ace of Swords. Sinasabi rito, kalinawan ng isip. Kailangan daw ikaw ay buong-buo muna sa isip bago kumilos. Kahit na hindi sure ang pupuntahan, kahit na hindi ka sigurado sa magaganap. Pero kung sa isip mo sigurado ka na at sa puso mo, kakayanin mo ito. Nakita ko rin dito na makipag-communicate ka daw ha, makipag-usap ka. I'm hearing meron ka mga hindi binabasang GC messages kasi iniiwasan mo yung topic o iniiwasan mo makipag-usap o iniiwasan mong harapin yung isang bagay. Harapin na daw, daanin daw sa matino at matapang at malakas sa loob na conversation. But at the same time, dapat daw malinaw ang sasabihin mo para hindi ka ma-misinterpret, para hindi ka mabasa ng ibang light. Okay? Make sure na kalmado ka and talking correctly, clearly. Okay? Communication will be a factor this time para maplansya po yung mga ginagawa ninyo. Ace of Swords, you have the Two of Cups. Yes, it's all about clear communication with someone. Pwede sa karelasyon, sa trabaho, sa kontrata, o kaya sa agreement or negotiation. Importante daw na ikaw mismo sa'yo buo at malinaw lahat para masabi mo sa kanya ng tama at makuha mo yung matamis na oo sa negosasyon na ito. Okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have crown, honor, and respect will come to you. Yes, talagang kikilalanin ka. Nakita ko rito na people around you respect you in a different way na hindi mo akalain pero tinitingala ka nila at kapag pinag-uusapan ka nila sa isang closed door o pag wala ka doon, mataas ang tingin sa'yo. Okay? Now, the message of flag, do not be tempted to lower standard. Yes, wag na wag ka magkakasya sa kakarampot. Kung alam mong deserve mo, habulin mo. Kung alam mong para sa'yo, hanapin mo. Don't be settled for less. Now, the message, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, panahon na para makamit ka doon ng mga bagong tao, especially here with the Two of Wands, na magbibigay sa iyo ng bagong perspektibo sa mundo mo. Now, the message, you have lightning. Control your anger or you will be sorry. Yes, tatlong beses na pinaalala sa iyo, ang emosyon, kailangan hawakan, kontrolin. Another message, you have club. Someone will try to make you do something against your will. Yes, dalawang beses sinabi dito na para bagang pinipilit ka ng ibang taong gawin yung mga bagay na ayaw mo. So ngayon, be decisive, be tactful, maging tapat ka sa gusto mong sabihin. Okay? Another message of bird flying. News is on the way. Yes, pero ka talagang hinihintay na magandang balita, darating na yan this time. Congrats po. Ang outcome mo for the month, Virgo, for your pera and career, ito yan, you have, wow, the Eight of Swords. Kitang-kita ko rito, nakakawala ka na sa shell mo. No? You are now able to believe in yourself at makahanap ka na ng lusot o ng paraan para kumawala sa kinakaharap mong problema ngayong buwan na ito. I'm seeing you parang believe na believe sa sarili. Parang sabi mo, ay kaya ko pala. Ay magagawa ko pala. Kaya ko palang lumabas dito. So, with the help of Emperor card, tatapang ka to find solution. Narinig ko rin dito na tatapang ka na to ask for help from others. Kasi ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang kinakaya mo lang mag-isa eh. Kaya ko to, magagawa ko to, akin to, mabubuo ko to. Pero there will be a moment na parang dead end ka o ma-stuck ka. Sabi ng spirits mo, you are now brave enough to admit, huy, friend, tulungan mo naman ako. Friend, paano ba to? So, other people may help you para makalusot ka na dito at medyo lumakas yung kumpiyansa mo at bumalik yung sigla mo. Okay? The Eight of Swords, the Ten of Swords. Yes. Sabi nga dito, para makaalis ka sa lubak, para makaalis ka sa kumunoy at sa pinagulugmukan mo, kailangan mo i-admit na, tapos ito, ayoko na nito, kailangan ko nang gumalaw, kailangan ko nang kumawala. And you'll be finding new solutions to your problems na magpapaangat sa'yo. Sabi ko nga sa inyo kanina, paangat ka na eh. You are now getting new heights eh, paabante ka na eh. So ngayon, yung solusyon darating sa pinaproblema mo at kakawala ka na sa pagkalugmok. Wow. So Virgo, this is your October pera and career. Sana po naka-resonate ka. Comment down below and thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Arrow PH. I love you. See you again next time.